Magkano nga ba ang gagastusin mo pag pinasok mo yung sasakyan mo dito sa GrabCar? Actually guys, ang binayaran ko nung nag-apply ako dito sa GrabCar, ang unang bayad ko is 6,900 plus. Yun yung pag-process ng PA. So actually sa Grab ko mismo binayaran yun, hindi tayo nagpalakad. Yung bayad natin, gagamitin yun sa LTFRB, gagamitin nila yun doon sa lawyer, so sa mga pagpaprocess. And then, syempre kailangan natin mag-submit ng mga requirements, yung ORCR ng sasakyan, yung form, 5 kopya ng verified form. Binibigay yun ni Grab, meron silang form nun. Kaso kailangan yun, naka-computerize, hindi pwede yung sulat kamay. So doon mo kukunin yun sa kanila. And then yun nga, pag na-submit mo na yung mga requirements mo, hindi mo na rin kailangan pala guys magpa-notary. So si Grab nang bahala ng notary. Yung orange folder nga, siya na nagbigay ng orange folder. Tapos ang ginawa ko lang, nagbayad lang ako ng 6,900 plus. And then syempre inantay ko na lang yung PA ko na lumabas. So after 1 month nga, lumabas na yung PA ko and nakabiyahe na ako. And after nun, nung lumabas yung PA ko, nag-process naman ako ng CPC. So kailangan naman ng bayad ulit doon. Pinagbayad ako ng 3,000 pesos para doon sa process ng CPC. So overall, ang binayaran natin is nasa kulang-kulang 10,000, nasa 9,900 plus lahat. And then actually wala na akong masyadong ginawa doon nung after ko magbayad. Yung mga sinasabi nila mag-publish pa sa dyaryo, hindi ko na ginawa yun. Si lawyer na naggawa nun, sila na nag-ayos nun. Pati yung pag-attend ng hearing, hindi na rin tayo umattend ng hearing. Ang lawyer na rin yung nag-attend ng hearing para sa atin. So ang ginawa lang natin, nagbigay lang tayo ng mga requirements, yung mga picture ng sasakyan, yung DTI, yung BIR, yun yung requirements para dun sa CPC, pati yung garahe. And then si lawyer nang bahala nun mag-process dun sa LTFRB, siya na lahat. So ang ginawa ko na lang, inantay ko na lang na lumabas yung ating CPC. Bali lumabas siya after 2 years. Bago mag 2 years lumabas na yung CPC natin. So ganun katagal, pero okay lang naman dahil nga mayroon naman tayong PA. So yung PA naman nire-renew lang yan every 3 months. So kaya okay lang kahit hindi lumalabas yung CPC natin, nakakapagbiyahe pa rin tayo dahil nga mayroon naman tayong PE. And yun lang pala guys, ang kagandahan pag si Grab yung nag-process or yung mga TNC, dahil nga wala ka nang puproblemahin and maliban pa doon na mas mura yung bayad talaga compare doon sa labas na naglalakad. And hindi ko rin sigurado doon kung legit kasi marami din nagfi-fake ng mga ganyan, marami nang luloko online. Hindi ko lang alam din sa ibang TNC kung ganun din yung payment nila. At dahil nga mas mura kay Grab dahil yung ibang payment sinosubsidize ni Grab. So sinasagot niya yung ibang payment. Kaya medyo mura sa kanya yung pagpaprocess ng prangkisa para sa ating mga sasakyan para makapasok sa TNBS. So yun lang guys, maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo.